Bugos sa naramay handout sa niya, Chris. Handouts. Ay, nalihog ko sa itong handouts, sa itong mga suon. Naganayan ka sa gabi. Ay. Sige, magasugod kita sa tuwang Sunday School. Akong ginahangiyon tanan sa pagpanidot. At aning sundan sa mga pag-ampo. Nibuta. Father God, we thank you, Lord, for this morning. We thank you for this time. I do not put the opportunity to learn more of who you are, to learn more of your word, to learn more, O God, of what you have done all throughout history. I pray ikaw magpamuhat sa among kaliwala, and may you hasten the feet of our brothers and sisters. Sila usab makatambong o Diyos sa among mga pagatunan karon nga katnaa. And I pray, Lord, nga kining tanan makapahimayan din sa imong puwid nga pangalan. Kini akong mga pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Lingkod ta. Sa inyong mga handouts, first page inside, you will see there our Article 17. This is now the last one. It's actually Article 18. Article 18, this is the last articles, New Hampshire Confession of Faith. Again, New Hampshire Confession of Faith, kay mao kini ang let's say the summary sa mga doktrina nga ato ang gituuhan. Daghang klaseng mga confessions na ay London Baptist Confession 1 and 2, na ay Westminster Confession, and kana siya nga mga confession nag-summarize sa kung unsay ginatuuhan sa katong mga grupo. And then we have the New Hampshire Confession of Faith, which was formally finalized in year 1833. Mao kini ang ginatuuhan sa mga Baptists during this time in early 1800s dito sa US. Although dili tanan, but there are people who believe they see that their doctrines, ang ilahang mga pagtulunan kay nakaalign ani. Therefore, ang New Hampshire Confession of Faith ang ilahang confession. And sa atua, we do have the New Hampshire Confession of Faith as well. Isip nga ato ang confession because we believe nga kani mao'y naga-summarize sa ato ang mga ginatuuhan. Now, after 17 nga articles na ato ang naisgutan, finally we are now in the last article of the world to come. Atong pagbasahon kini sa dungan na ano sa screen na apod sa inyong nga handouts. Atong pagbasahon ang New Hampshire Confession of Faith of the world to come. We believe, ready go? We believe that the end of the world is approaching, that at the last day Christ will descend from heaven and raise the dead from the grave to final retribution, that a solemn separation will then take place, that the wicked will be adjudged to endless punishment, and the righteous to endless joy, and that this judgment will fix forever the final state of men in heaven or hell on principles of righteousness. Now, this article nagahisgot sa end times, okay? Sa katapusang mga bahin sa tuang kinuwi. Sa systematic theology, we call this eschatology. Okay? The study of end times, or pagtuon mahitungod sa katapusang mga adlaw. Now, kaning Article 18 nato, ano din siya, very, very short, very general na pag-summarize yun sa kung unsay ginatuuhan sa end times. But then again, it captures the main idea kung unsay yun ang natuang ginatuuhan. Now, before nato ni siya tukion o tama, before we will dig deeper sa kung unsay buti pasabot phrase by phrase ana din ha, we need to check first the history as to why this article was written. Of course, kung ang mga same sa itong previous articles, na ay mga rason nga nung kanya-kanya na sila nangasulat. The same thing gihapon ani. Now,
There are mga factors as to why this article was written, okay? Pero dili lang puro spiritual or dili lang puro something sa church. Naapoy national or global na events na nahitabo as to why nagkaroon ng impact sa kung unsay gisulat din sa Article 18. Next slide please. Tanawa na ito ang mga global events and also the spiritual events na nagkakahitabo o nagka-impact sa kaning pagsulat sa Article 18. The first one is the American Revolution. Okay? Sa maling American Revolution, ang mga kolonya isipak na sa Britain. Okay? Ang Britain, mamay ng ulo, mamay ng lead, sila'y kumbaga nakapailalong sa Britanya ang kasagaran, ang kadaghanan sa mga nasod. Now, during this time, 1775 to 1783, nagkaroon kumbaga ni sipak na, no? Nagkaroon o revolusyon ang Amerika laban sa Britanya kay musipak na sila. Okay? Muhawa na sila. Of course, dili mo subot ang Britanya, nagkalintabo, nag-giyera. Sa ilahang giyera, after ato, ang US Constitution kay na-establish and most especially ang emphasis sa religious freedom. Okay? When they were under sa Britanya, it was very limited. Of course, dili lang sa religion, kundi halos sa kadaghanan na. Kung unsay gusto sa Britanya, kung unsay ipatuman sa Britanya, mulay ang imuon sa mga nasod nga nakapailalim sa Britanya. Ang isa nga nalimtahan na would be the religious freedom. Nakapag-isipak ang US sa Britanya, mao ni ang isa sa ilahang mga na-establish. Aside sa the US Constitution was written, of course, nagkaroon po sila o religious freedom. Now, because of that religious freedom, mao na itong ginabalik-balik na ito kaniadto. Naana ang US, and then ang US, they decide that they will have state churches. Kumbaga, didusog sa ilang gobyerno na mao lang ni ang legal o legit ng mga simbahan na kumbaga kung mahimo, dinhi lang gidunta o simba ang katawan or ang katawan sa nasod. And then, as what we have learned, ato ang mga gisundan kumbaga sa missionary ba, they were not recognized, kasagaran yun sa mga Baptists, if not all, they were not recognized as state churches. Okay? So kumbaga, itanaw ta sa unas, kulurong. Okay? Walang i-persecute sa mga tao or i-discourage, anak ng mga butang. But then, naatay mga ipaghimo, ang mga forefathers na ihimo para di mapakita sa gobyerno nga dili gubot ang atong dala, we just want to practice religious freedom. But then, bumalik ka. Sa American Revolution, nakita sa mga tao, especially sa mga Kristohanon, nagkaroon sila kaning strong confidence sa providence o pagpanglihok sa Ginoo. Nga tanaw nila tungod kay ang US ginagiyahan sa Ginoo motong gitugod sa Dios nga makagawas sila gikan sa kamot sa mga Britanya. And because of that, ang mga Kristohano naguna-una na kung sa mani padulong na bata sa golden age sa Christianity. When we say golden age, mao na niya ang kaning murag peak na kumbaga sa Christianity kung asa ang mga tao moana sila nga ang uban may wala na sala, ang uban may gamay na lang sala, then mahimo ng Kristohanon ang kadaghanan ng mga tao sa tibuok kalibutan. So tungod sa katong nahitabo sa American Revolution na ila na balik ang US, ana sila gigiyahan pa sa Ginoo, murag padulong na gito sa golden age. Okay? Mao una nila during that time. Now, because of that, before kong proceed, iklaro na ako na ay lahi-lahi na view sa eschatology. Okay? Again, ang eschatology is study of end times. Na ay lahi-lahi na perspective sa end times. Hopefully, kuha nato na, naisgutan nato na sunod yung mahigayon. Pero mahatag ko may idea na ay millennialism, na ay post-millennialism, na ay historical na premillennialism, daghan. Okay, daghan. But then, during this time, tungod sa katong view nga, katong thinking nga, padulong na sa Golden Peak, nibong ang view sa post-millennialism, to be specific, sa katong post-millennial optimism. Pastor, kung sa maning post-millennialism diay or post-millennial optimism,
ang ilahang gina-promote nga idea is ang gospel, it will gradually transform the society, pero to the which is good, honestly, which is good, okay? Ang ilahang idea lang is it will transform the society to the point na either wala na sala or gamay na lang din kayo sala. Okay? Mga ilaha, kumbaga ang mga tao magkabutan, they will become Christians, ang kanilang nasod ay mong Kristohanon, kana. Kumbaga ang Christianity bulukok na, o ang mga tao mabutan. Anak na lang pag-istorya. Okay? Ang ilahang pinapromote na idea is that things will get better before mabalik si Kristo. And then ang sala mo, punsod mo, sa tawag na, hubas, kumbaga. Okay? And then ang Christian influence mo grabe. Pero, kanat siya nga view na pakgam, di nga naman, pila ra pud katuig ganito after ani, gera na ng good. Di ba? So, anak to mga nito sa post-millennialism, ay wala ni. Dili mao ni na view. Now, aside from the American Revolution, okay, nahitabo po ang the War of 1812. Kaning War of 1812, same na ni. Okay? Sa US gihapon ni versus Britain, pero part 2 na. Part 2 na. Okay? Part 2 na siya. And tungod na rin part 2 na nahitabo sa 1812, again, second conflict na ni with Britain, during this time, gisunog nila ang katong sa Washington DC, kung sa tuwa pa katong sentro sa pinaka-munisipyo nila or sa tawag na tuwa, sa palasyo, sa Malacanang, di ba? Muna sila ha. Sa ang gisunog ang ilahang Malacanang, kumbaga, ang ilahang itong White House, okay? And then, eventually, nidaog, nahimog yapon silang free. It strengthened the American national identity. Nagkaroon sila ng independence na yun. And then, hinahinay na kawala ang impluensya sa British colony, especially sa sa religious aspect sa US. Kaya although nag-practice ng Christianity ang US, pero ang ilahang impluensya sa kung sa Christianity was majority of it kay based sa kung sa ginahimo sa mga Briton. Okay? Sa mga taga-Britain. So mga to, hinahingay na sila og himo og ilang version, kumbaga. Pero tungod lagi atong nahitabo nga war sa 1812, ang tanaw na po sa mga tao, it was divine judgment. At first, katong primero nga gera, katong American Revolution, tanaw nila sa gani, providence, ika sa Ginoo. Pero kaning ikaduha nga gera, tanaw nila, judgment na po ni. Judgment ni siya. Gikan sa Diyos gihapon. So, ang nahitabo, kaya nabutang sila muna, judgment ni si Ginoo. Kasi nahitabo, nagpanik. Okay? Naipanik na nahitabo. Unsay may resulta na. Dito na, nagsugod ang mga revival movements. Unsay sunod nahitabo sa War of 1812, dito na po ni-boom ang kaning Second Great Awakening. Diba? Ano na yan itong may sutan. Ang Second Great Awakening, mga na itong mga revival movements kung asa na ay wali dito speaker syudad, wali sulaing syudad. And then eventually, kasagaran sa mga tao, kini-convert na sa Christianity. Okay? Hitamo na ni. Now, ang nakapait, ang nakaapan sa Second Great Awakening, kaya kung samahan, nag-focus ang ilahang end times nga thinking, kumbaga, or end times nga teaching, mahitungod sa judgment and eternity, which is fine. Pero medyo heavy lang yun ang ilahang push na. And then they believe nga ang society kaya ma-transform through revival, and then very urgent yun, kaya lagi judgment is here. Matong war kailangan na kuhan. So dapat karoon ka maluwas, karoon ka mahimong gustuhanon, which is tama mapul. Okay? Pero ang ilahang urgency is rooted dili sa kung sa isubok sa Biblia, pero sa kahadlok na basin ay gira na po, divine judgment po ni, diha rooted ang ilahang urgency. Dili sa kung sa giingon sa Biblia. Now, because of that, ang society na usab, okay? Na usab ang society, somehow ang mga tao hinay-hinay kabago, ang community kay hinay-hinay kausab, dinhi nagsugod ang katong pag-abolish sa slavery, okay? Dinhi nagsugod to
ang movement po against alcohol, nagsugod-sugod na po dinhi nga kailangan itong down ang alcohol, and then naana po'y reform dinhi mahitungod sa prisuhan o sa education. Buti pa sabot, kailangan i-promote ang mga mas maayo o mas makatao ng mga butang para sa mga binilanggo o ang edukasyon kailangan ipakalat pa yun. Now, because the society was morally reformed, mao na rin, kung inuna ganina sa inyo na post-millennial optimism. Tanaw nila, ayaw naman kayo nagagahitabo sa itong nasod. Mao na siguro ni, padulong na ta sa Golden Peak. Okay? Mao ang ilahang assumption. Pero, sama sa kuwangingon, na ay mga revival movements na nagagahitabo din tungod aning Second Great Awakening. And remember malikon ako, ang Second Great Awakening, nahitabog ni siya tungod sa ulga nga ilahang na experience gikan sa mga gira. Okay? So, Second Great Awakening, nikala. Pagkalat sa Christianity, o sige, problema ganyan na. It may be good in numbers, pero sa quality, di ba ba? Naglailaki na doktrina, nagnani naman ng buot, bahala na sila na, okay ako ni mag-Bible school, mag-pastor ko, kagitawag ko sa Ginoo, bahala ko ng tulos ko, mag-pastor ko, tapos pag mag-awan ng simbahan, di lang ganasin ko ang pastor, pwede na ka mo sipakin mo kaya magtukol ko ng simbahan, hinangan yung tabo, nagkalat-kalat na. Okay? Pag ganasin sa kanina pagturunan, kaya kanina mo gawas ng simbahan, hibo na pagkikit mo niya kanina mo itudlo. Ano na yung tabo? Okay? So in numbers, in paper, ang Christianity nidaghan. Okay? Nikala, nidaghan yun, decrease in numbers. Pero sa quality, ni baba. Nga naman, nagkabahin-bahin naman. Wala nagkalimaw ang mga doktrina, nagsulputan na ang lailahit ng mga movements. Okay? Now, sa katong lailahit ng mga movements, na ay mga teaching dito na nagsulputan nga mao na ni mao ay apekto sa kung anong nasulat ng Article 18. Next slide, please. Okay? Unsa man nga mga pagtulunan? The first one is kani amillennialism. I would say na daghan og mga ang kasagaran ng mga hold aning amillennialism nga yun kay mga Presbyterian. I have many Presbyterian friends. I do believe na luwas sila. Pero at the same time, I do believe na may error sa ilang belief sa end times. Kaya nga naman, ang ilang belief sa end times, sa amillennialism, is ang pag-reign ni Kristo karon. Okay? Karon na. So, nasa Kristo sa langit, i-reign siya din sa yuta, and then wala na yung literal na kaning future, wala na 1,000 years to come, wala na earthly kingdom. Okay? Kung ang final judgment ay nahitabo na after sa katong pagbalik ng Kristo. So, kumbaga, kung Kristohan ka, wala na kay pabutol. Okay? Wala kay pabutol. Isa pa ba? Ay, correct lang na ako. Tawag ganit. Wala na kayo maabutol na katong same sa ginatuuhan sa historic premillennialism nga pagbalik ni Kristo, you will reign. Okay? Na mag-reign ka with Christ dinhi. Ano siya mahitabo. Ang amillennialism, again, somehow nawala sila nga. Pero, include na lang ko na dinhi because kusog-kusog siya tumunod po sa rise sa Reformation. Although dili siya fully naka-affect ani, pero somehow na yung gamay involvement. Pero dili kayo mag-focus sana, dinita sa ikaduha sa sunod. Again, just to be clear, I don't think nga ang mga nagatuo sa millennialism kay mga heretics. Okay? I do believe that they are good friends of ours. I just think nga naay error. Pero, naay mga mas lala. Naay mga tao na nagatuo kani. Annihilationism. Tama? Annihilationism. Ngayon sa, ma-annihilate. Okay? Masaya may pagtulungan ani. Nagatudlo sila o conditional immortality sa sugod that we can be immortal. Pero, pero ang mga makasasala
inigsilutan na sila sa Diyos, they will not be eternally conscious. Okay? So, ang silot sa Diyos sa annihilationism, ang silot daw sa Diyos sa mga makasasala, according sa ilang teaching, is katong eternal yun nga, dili eternal punishment na mafili mo, kundi kani pag-vanish na yun. Wala na kay consciousness na yun, silutan ka sa Ginoo mo, wala na yun. Wala na, annihilate, ano yun? Wala na. Muna ang ilang teaching. Kumbaga, ang imuhang existence will cease to exist. Wala na. Wala na kayo expect na afterlife, pagsilog sa Ginoo sa imuhang, wala na yun. Unggang na na. Ano na? Muna ang ilang pagtulunan. Now, nga dako man nga concern because it was viewed as a kanimurag mas soft siya na alternative sa eternal hell. Of course, ang mga tao during this time nagawali og eternal hell. O may kasagaran ginapaligid nila ang hell, heaven. Now, na mga tao na nagpaabot og concern nga uy murag bugat ang mga ilang ginatudlo about impierno, grabe, sa walay katapusan, mudawat yung bisisilog sa Diyos, ngayon ang concern. So of course, dahil mga tao na nagsugod aning annihilation. Okay? Kaya para at least makalma yung mga kasing-kasing makasing nila. O dili ko malangit, wala naman dahil yun. Di man ko mag-suffer eternally dahil. Wala na. Ano na? Medyo hilot-hilot na siya gamay. Okay? Now, ang sunod, na ako'y teaching about deism. Kung sa maling deism, ang deism, nagatutlog sila na ang Diyos dili na manghilabot sa tao. Wala na pakialam sa tuwa. Nga regardless kung sa'y mahitabo sa ako ang nasod, sa tuwang kalibutan, dili na, wala na kamot na i-extend ang Ginoo. Or anything na nahitabo sa history, kaya wala na kalabutan ang Ginoo na. Muna teaching nila. Okay? That God does not intervene or God does not judge history. Remember, sa ato ang mga gihisgutan ganina, natay duha ka giyera gihisgutan. Ang American Revolution o War of 1812. Ang mga tao during that time, ana sila, judgment ni si Ginoo. At first, anak sila, providence ni si Ginoo, blessing ni si Ginoo. So, na yung mga tao nagtudlo, kada mga giyera, wala labot ng Ginoo na. Maayo man ang balutan ang mahitabo sa nasod, wala labot ng Ginoo na. Sa tao rin na siya tanan. Di ka pa kanilaan ko, hanggang karoon, wala na daw nagpakialam ang tao. Okay? So, maunay pagtulunan sa deism. Na ang Diyos, ihimo niya ang kalibutan, but He does not actively intervene. And then, kung sa pag-yun, wala na'y pagbalik ni Kristo. Wala na po'y final judgment. Mamatay ka, naroon na siya, si Kristo, di ka mabalik. Mga ilang pagtulunan. Kaya lagi, hindi naman mangyayala ang Ginoo na namubalik naman si Kristo. Diba? O na ilahang pagtulunan. And then sunod is universalism. Kung sa maling universalism, again, this is a teaching na tanan maluwas. May duha ka klase yan. Ang tanan malangit, diretsyo. Okay? And then ang ikaduha, at first, dili tanan malangit. Okay? Naay ato sa impyerno, pero hinahinay na siya putlihon sa Ginoo dito sa impyerno, niya kung enough na niyang kaputli, isa ka na sa langit. Mamaras purgatorio. No. Mara ang teaching, either malangit tanan, or kung ikaw na impyerno man ka, naaragin tayo na pag-abot sa unahan, isip na impyerno ka sa sugod, pag-abot sa unahan, malungit na tayo eventually. Iyaw, guys na. Wala mga tao, magkainom sila, okay lang po impyerno. Malangit na dito, gihapon ko. Muna ang ilahang teaching din. And then last is can spiritualizing or denying the bodily resurrection. Ana sila nga pagkabanhaw daw, both ni Kristo sa tao, dili tinuod nga na physical na resurrection. Ana sila spiritual daw. And makita niyo ng spiritual resurrection sa pagtubo sa simbahan. Okay? Muna ang ilahang mga pagtulunan. Now, next slide please. Sama sa kuwang ingon, kaning New Hampshire Confession of Faith, Article 18, nasulat ni to confront kato ng mga teaching. Okay? So may makita natin din. Basahan ko, we believe
that the end of the world is approaching. At first, naagisgutan nila that the end of the world is approaching. Kung sa may confront ana ang deism. Okay? Ang deism because they do not believe na final judgment. They believe na wala lang magpadayan pa ng tao, magpadayan pa ng history. Okay? So ang deism na sila, walay final judgment, walay end time, so unsa ba diha? So, isa na sa mga i-confront sa New Hampshire Confession of Faith, Article 18. Muna first, ang statement din we believe that the end of the world is approaching. Yan naman, to confront against the teaching of deism, wala daw kanang gitawag na end times. Then, sa ingon, that at the last day, Christ will descend from heaven. Okay? Si Kristo munaog, gikan sa langit. Kung sa may gina-confront ana, kung sa mga pagtulunan, katong ikalima, katong mga nag-spiritualize or nag-deny sa bodily resurrection and also ang annihilationism. And then also, of course, deism. Kaya nagatudlo man sila, may pakialam na ang Ginoo, di na siya maghilabot, di na mabalik si Kristo, isa po na sa gina-confront sa Article 18. Mga nakabutan din that Christ will descend from heaven. And then, ang supay ko and raise the dead. Kaya lagi, na yung mga nagatuo, katong sa last part kanina, nga kaning resurrection, dili na siya bodily, dili na siya physical. According sa ila spiritual lang daw ni, makita ni siya sa growth sa church. So, i-confront mo na sa Article 18. Ang Article 18, noon sa gani, Christ will descend from heaven and raise the dead. Kaya para magpakita, na naadoy pagkabanhaw. Naging physical na pagkabanhaw. To final retribution, that the solemn separation will then take place, that the wicked will be adjudged to endless punishment. Now, ang universalism, nagatudlo, nga sa gani, eventually, tanan malangit. And then, ang annihilationism, mabasag po ikaduha, annihilationism, nagatudlo sila, nga kung sa ilang patulungan ganit, nga ang punishment is, kaisa you will cease to exist na dayon. Dili ninyo ma-feel ang wrath sa Ginoo, dili ninyo ma-feel ang kasuko sa Ginoo, wala na, end of conversation. Ano na? Pero naaray, ipato ang Ginoo sa mga, ibundag ang Ginoo sa mga, kaumana na, wala na yun. Wala na kayo feel, wala na kayo kinabuhi, wala na eternity, wala. Pero, i-confront na sa New Hampshire Confession of Faith, marang analin niyo sa ingon, that the wicked will be adjudged to endless punishment. And then of course, and the righteous to endless joy. Hindi lang ang mga wicked, pati ang righteous. Kaya again, na yung mga nagatudlog na, wala na end times, wala na langit, wala na dili. Okay? Ganito sa sunod. And that this judgment will fix forever the final state of man in heaven or hell on principles of righteousness. Okay? So, mauni ang New Hampshire Confession of Faith, Article 18. Anong nasulat ganini? Because of the mga error, mga heretical teachings about end times, nga I would say nibutang kong kahadlok sa tao, or niwala gyud mismo sa kahadlok sa tao. Pastor, dili ba more contradicting ang statement? I would say no, na naman. Unang-una, we need to fear or we need to be concerned yun sa atong eternal destination. Parang yun na. Langit. Eterno. Okay? Gugma sa Diyos, silot sa Diyos. And we will be spending eternity na. And we're living karon in a limited amount of time that will eventually determine kung asa na padulong sa eternidad. Sa gugma sa Diyos, sa silot sa Diyos. So therefore, we need to be concerned, which is fine, which is good. Okay? Pero, ang mga tao man din, maliban nga, sige balik mo ang mga tao man din, ana sila, ayaw nag-concern ana. Dahil isa pag maato ko sa impyerno, kung hindi na ikabig sa inyo, malangit ka na eventually. Or, na ako'y maingon, pag mamatay ka, mamatay mo ka, wala na isunod na.
Okay, wala na nangyaalam ang Ginoo sa tuwa. Okay? So we should be concerned sa tuang hantumanan, okay? Pero not in a way nga kani nga mga tao naging concerned. Kato mga nagatudlo sa false teaching. And then ikaduha, pag-ingon ako, they totally removed the fear. Wala naman sila naging concerned sa ilahang kahantuman ng baga. Kaya lagi sama sa Panginoon, na yung mga nagatudlo, nga either wala na langit o impyerno, na dili na mabalik si Kristo, or, hindi sa pag may impyerno ka, malangit na gihapon ka. So mga tao, naging relax. Okay naman kayo kung pagkasala pastor. Kaya pag-abot sa nahan, isang kong impyerno ko, libliyo mo naman ko sa Ginoo dito, malangit na gihapon ko. Kaya according sa ilang teaching, ang hell is gihatag na gihapon sa Ginoo so that people can repent. Or people will be purified. Sabi sa Panginoon, mura na gihapon sa teaching sa Katoliko about purgatorio. Okay? So kaya, that's it para sa Article 18 of the New Hampshire Confession of Faith of the World to Come. Hopefully, ma-discuss na ito sunod sa details yun, sa detalyado na pumaagi ang unod sa kaning article sa New Hampshire Confession of Faith. Any questions? Natay 7 minutes. Questions, concerns, clarification? Sige. Yan ay mic ako. Wait lang. Para legit. Sige. Good morning. The scripture sa atong Article 18 is all about the verse of 1 Samuel chapter 4 verse 16. Kini siya na article. Siya grabe magudra. For and Christ himself shall descend from heaven. Shall descend from heaven to meet his people on earth. To meet his people, not says there on earth. It is just meeting on the air. But we do not discuss it. We discuss it the word literature. And the verses here sa verses 7 niya, maukin siya, nasa sa Article 18, na matabot ko si Jesus Christ, magbuha ko sa iyang mga anak. Pero hindi siya magbaba sa earth. It is just meeting on the air. Makali siya statement sa ato article. So, ang pangutana ko rin, si Christ, during this time sa sinasabi niya sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, dili pa siya maawag din sa pastor. Pero dapat yung understandihan na ito na Christ will not descend in this first come of Jesus Christ. This is just meeting on the air. Yeah. Ang i-discuss mo ko dyan na ito yung word literature. It's about the religious and spiritual matters sa mga interconnected. Pero mani siya, nagsigutot sa to, this is our hope. Kasi, this is our hope. Ito ng mga believer na somehow, in God's time, God will descend from heaven to meet His people. Doon na wala sa rapture din sinasabi sa Bible. But the essence of it is there. Talagang kuha ang puta niya. So, kung may pinaka-concern din mo? Ito na article na binasa natin, it speaks about the First Thessalonians chapter 4 verse 16. And himself shall descend from heaven. I-paraphrase niya lang diri. Pero ang thought niya is First Thessalonians chapter 4 verse 16. So, dapat ma-discuss natin ito kasi ito nabibigay sa atin ng hope. Kaya sa 15 ni Ani, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, the preceding verse,
yung tell about this verse, isulti daw nato sa iba para may comfort pa. Kung titignan natin, tell this to others, lalo rin may mga problema, because this article or this verse will comfort to us. Our tragedies on earth will vanish because of this. Okay? So we must have to study this very well kasi very comforting ito sa tuwa na ang mga trials natin dito sa kalibutan. Mawala talaga ito. We will change into incorruptible body. Makakini ang ginasaad sa nila article. Okay. Sige. Thank you, Ate Beth. Way ang mga concerns dito, isa-isa ko na ito. First, sa pagbalik ni Kristo, kung sa man yun, nasa sa hangin, o nasa sa yuta. Kung sa man yun. Mata kong example na, ganito. Niyato kong 7-Eleven. And then, sa akong pagato sa 7-Eleven, may nangawat. Nag-report na ako sa police, Sir, ang nangawat, kay nakaitong na jacket, niya, nagdala siya og pusil, ay, anak ko nakaitong na jacket, nagdala siya og pusil, niya, nakapantalon na si Sir. Sige, anak, itong na jacket, naipusil, nakapantalon. Niya, karon, interview na po sa police ang atong kahira, ang kawatan. Anak kong kahira, Sir, ang nangawat kay nakapulang na t-shirt niya, naka-glasses, tapos nagsakyanan. Sa kuwang ingon, Sir, nidagan naman to. Sa amuang statement to, halaylayan statement pareho. Ang akuan, nakaitong na jacket, naipusin, niya, nidagan na pagtakas. Niya si kahira, nakapula na t-shirt, naka-glasses, niya, nagsakyanan pagtakas. Pareho mag-statement din. Dili. Isa may tama sa mga diba? Pwedeng tumatama. Pwede diba tama? Ibasin, nakita na ako, nakaitong na jacket, pero wala na ako nakita niyang pula na t-shirt. Okay? Nakita ko manidagan siya. Pero si Kahira, naasa sa pabor na view, nakita niya, manidagan siya, pero nisakay din ang sakyanan eventually. Okay? Now, ang literature, okay, the Bible is the same. Na ay mga perspective si Matthew na iyahang nasulat na wala kang Luke. Pero naabot kang Mark na wala kang John. Pero naabot si John na wala kang Luke na naa si Matthew na wala kang si Mark. Diba? Lahi-lahi ang perspective, lahi-lahi na angle, the same truth. Now, anong na ay mga bersikulo na nag-ingon na si Kristo naalang sa langit o naalang sa hangin, pagsugan sa tuwa, na yung mga bersikulo na nag-ingon na matungtong siya sa bukid. Is it a different event? Or is it the same event? Lahi-lahi lang na kung sa step by step pa, lahi-lahi lang na steps kumaga, lahi-lahi lang na timeline ang isuta. Nag-get niyo? Sa tayo niyo? It could be the same event, pero diliingon niyo ko ng ano na God? Ka-remember mo sa akong conference, nag-iskutan ako, di ba? Ang pagbalik ni Kristo, it will be like, kung sa ganit, the bridegroom. Okay? Ang bridegroom, muadto din na siya, sa gate din na siya makulak, and then na-i-announce. Pero dili na siya undang niya. Sundoon pa niya ang babae, dito sa balay. Di ba? Pero wala na ginaisgutan sa Bible. Pero, kung sa man, kabaluta, muadto din na sa balay, kasi sundoon niya ang babae. So it doesn't mean na wala yung gi-record fully, kay dili na tinuod ang other part. Nasabtan? Nalibog? Nasabtan? Okay? Now, na. So, kung saan yun, kung saan man mabalik, o kung saan man ang pagbalik ni Kristo, naaras hangin, munaaw sa siyuta. Ito na versikulo na ito, nagsasabi ko. Pag-President Verse 17, sabi niya doon. Okay, basahan na ito 1 Thessalonians 4:16 to 17. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with His words. Now, sige, balik na gamay, tanawin niyo ang mga Bible. Sa headline, anak, before ang verse 13.
Now, na yung headline sa niya wala. Ang headline na is, the coming of the Lord. Okay? So, kanang verse 13 to verse 18, ang focus din ha, is di na sa detalye nga whether ang si Kristo siya ang pagbalik kay dito sa langit o tungtong sa bukid. Ang focus sa kanina passage is kung sa namubalik siya. Diba? Kung sa iyang pagbalik, ubanon na kaniya. The same way na ang bridegroom, kung haon niya ang bride, ug dalaon dito sa balay sa iyang pamahan. So, kini, usahay medyo makuanta. Ang isa sa concern sa interpretation sa Bible is murag mag-go into details ta sa mga butang even though contextually dili ito mawang emphasis sa passage. Okay? Pero I would say at the best, it's very interesting kung tanawon yun kung sa mga tinuod ni is it according sa 1 Thessalonians nga sa langit lang kay sugaton man kahapta or panunta or are the other kaning passages mo yun to nga dito sa yuta. Pero again, the emphasis din ni is mubalik. And then sa ikaduha ang concern, do we really need to study this kaning end times? Yes, of course. That's the reason nga nang gisulat ang Revelation. Ang Revelation, gisulat na, gipadayag na sa Diyos kang John, para sa gani, to write a letter as encouragement to the churches. Okay? Ang ato ang concern ng sa Revelation, the way na we read it, kay unsa, hadlok, kulba, uy, naanay mga bato na matagak, naanay mga nangasunog, naanay tsunami, ang mga buwak na naliki, tas napag yung mga movies nga, kaning ipakita yun ang end of the world. So ikaw ang mabasa sa Revelation, hadlok ka. Pero, originally, ang purpose din nga nasulat ng libro is to encourage every Christians para unsa, regardless daw sa problems, regardless daw sa trials, regardless sa persecutions ng ilang ginaagian, ang ilahang comfort is, ang ilahang manluluwas, mubalik, they will be rescued from the peril na ilahang ginaagian. So do we need to study end times? Yes, of course. Do we need to obsess sa details? I'm not sure. It's very important to study ani. Pero again, sama sa ko ang ingon sa inyo atong ni Agi, ang study sa end times is not about getting the correct timing kung ano sa siyang balik, but getting the correct heart to prepare sa wala pa balik ang groom, kita nga bride, kumbaga, the church, we need to prepare para sa pagbalik sa bridegroom. One last example. Before sa wedding na ni Nicole, dagay na usap sa kuha. Alam mo, himon ako, nag-skincare ko balik. Yan, tuloy ko Watsons. This is may bayo din nga pag-nag-books na. Nagpa-dentist ko. Nita ko maayo ng gupit. Pabili ko na sa kanina barbero, apalin ko diri ang sa kita ko dito. Kaya naman, I wanted to prepare myself para pag-abot sa kasal, okay ko tanawon. Nilibig ko sa kaon para dili ko tambok, para dili buguot ang suit. Ngayon naman, I wanted to prepare myself para sa kuwang kasunod, o sa kuwang kumasa ko ikasal. Nicole. I believe siya po. Diba? Ako siya preparation, hindi mo iyaha. And I do believe nga kanang imagery is applicable sa atuwa ng Kristo. Na may kasal pag-abot dito sa unahan. So what should we do sa nagapaabutan? We should prepare ourselves. We should be purified. We should be pure. We should be blameless. We should be holy. Maningkamot na pag-abot sa bridegroom, ang bride presentable, pure, holy. Diba? Hindi kayo magkaiwan ng bridegroom mo eh. Kapulimit sa bride. Diba? So, yes, at the Advent, do we need to study this? Definitely. Kung sa may concern nato ani, can this encourage us? Of course. So, kinahanglan isip ng Kristohanon, matuon yun ta ani, kaya the more nga matuon ta sa end times, the more we will have hope na ang atong mangluluwas mubalik para sa Diyos. Kana. Ang gusto ko lang kasi, gusto yung kaya gusto ko papasahon nili kasi very encouraging ito na article ito na nakalagay din doon na hindi sinulat ang verse pero ang conception niya, it's all about Yes. the calling of the Lord sa
Thessalonians chapter 4 verse 16. So, i-proceed sa 17, read po 14, Yes. especially sa sitwasyon nato karon kaya pagkatapos rin isulti ni sa kanila, di ba? Sabi, isulti ni sa kanila para ma-comfort sila. Kaya ang sabi nito, too much the tribulation. Hindi siya. Sige, thank you, Ate Beth. That was a good question. So, sige, din na tagutob. We don't have time anymore. Ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindo. I hope nga naamoy na tunan karon. Ako ngayon si Brother Richard sa pagsarado. Let's pray. Ginoong Diyos, ginadahil pasalamatan ka namo tungod na sa Ginoo sa imong grasya karon nga mga ambit. Salamat kay Ginoo sa grasya Ginoo na imong gipabit ka namo nganong naano sa kabili sa simbahan, Lord. Nagtapok wala laing purpose kundi mayawan ng imong buhing pangalan naman. Salamat kay Ginoo sa puso. Sa imong pagpukaw sa kanamo, salamat kay Ginoo sa imong mga provision. Sa diin Ginoo, ikaw ginitagbo kanunay sa mga ikinahanglan. Lord, ikinahanglan namo karon ang imong pulong before ana Ginoo maabot ni maninaw sa imong pulong i-prepare na mo sa ng kasing-kasing aron Ginoo dinhi mahimong kawang namo ang panibahon karon, Lord. Alam ko maguban sa katapusan na nagapanulong pa karon, yata kanila Ginoo ang protection ng mahal. Lord, ginabalik na mo tanan ng buhok himayat kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige,